Oras na ng tanghalian, Lolo. Baba na ako ng bundok pagkatapos mong kumain. Ano na namang balak mo ngayon? Sasali ako sa ika-15 chef battle. Sigurado akong mananalo ako. Fiona, hindi ka pwedeng umalis. CJ. Lolo, araw-araw mo akong inuutusan. At ikinukulong dito. Aalis na rin ako. Ang mga nilalang ay humuhugot sa kalikasan para mabuhay, ang mga butil ay nagbibigay lakas, at ang mga gulay ay nagpapanatili. Well, panahon na, para hayaan ko siyang maglibot sa mundo. Ethan, sayang lang ang oras mo kung nandito ka para kumbinsihin ako na umalis muli sa bundok. Ginoong Good, kayo ang kauna-unahang Master Chef ng Red Veil. Kung papayag kayong tumulong sa Riverdine, babayaran ko kayo ng malaking halaga na $1 bilyong. Ethan, hindi sa ayaw kitang tulungan. Sa totoo lang, wala na akong kakayahang gawin yon. Gayunpaman, kung papayag ka na protektahan ang aking apo, maaari ko siyang payagang subukan ang kanyang kakayahan. Ginoong Good, hindi patas na kasunduan yan. Sa lahat, ang apo ko ang gumawa ng mga pagkain ito. Tikman mo. Nasaan ang apo mo ngayon? Ano? Saan siya pumunta? Ganito pala ang pakiramdam ng lungsod. May kailangan akong asikasuhin. Pwede ka nang umalis. Ingat! Ginoong Parker. Umalis ka. Ako, Gago ka. Bakit mo siya sinuntok? Itong gago ay ninakaw ang halik ko. Tigil. Tigilan mo. Pakiusap, kumalma ka. Ginoong Parker. Ayos ka lang ba? Nakakainis naman. pasensya na, miss. Hindi ko sinasadya na lumagpas. Ako si Ethan Parker. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Sisiguraduhin kong mababayaran ko ang kabutihan mo. Talaga? Babayaran mo ako. Sabihin mo lang ang gusto mo. Salesman ka ba? Nagbibiro ka ba? Pinamamahalaan ni Ginoong Parker ang pinakamagandang restoran sa bansa at meron din siyang ilang malalaking negosyo. Paano siya magiging salesman? Ang pinakamagandang restoran? Ano ang gusto mo? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Well, may hihilingin ako. Pasensya na, miss. Hindi ko magagawa yon. Huwag nating pilitin. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ikaw, Pwede mo ba akong gawing head chef sa restaurant mo? Ang head chef. Ang head chef. Magaling akong magluto. Hayaan mo akong ipakita sa'yo. Hindi na kailangan. iniligtas mo ako. Kaya ay gagawin ko ang hiling mo. At ikaw ay aking ihahir. Pero, Pero ano? Kuripot ka ba sa buwan ng sahod? $100,000. Ganoon karami? Kailan ako pwedeng magsimulang magtrabaho? Kahit kailan. Tara na. Dalhin mo ako sa trabaho. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Hayaan mo akong kumita. Bilis, bilis. Lil Parker. Kailangan ba talaga natin siyang isama? Bakit hindi? Pagkatapos ng lahat, siya ang nagligtas sa buhay ko. Dapat ibigay mo ang pinakamagaling mong performance ngayong araw. Naiintindihan? Wow, ang ganda ng lugar na ito. Hindi pa ako nakakapasok sa isang top restaurant. Hello, Lil Parker. Nasaan si Chef Lloyd? Lil Parker. Nakalive ang head chef. Sa panahon ng ganitong kritikal na panahon. Kalimutan mo na.
Ikaw ang hahawak sa tasting event ngayong araw. CJ, Oo nga pala. Bigyan mo siya ng trabaho sa kusina. siya. Ako ang namamahala sa kusina. Habang wala ang head chef. Ito muna ang gawain mo. Pero narito ako para maging head chef. Head chef, sino ka ba? Para magsabi niyan, makinig ka. Ang mga chef dito ay mataas ang sweldo. May karanasan at profesional na may dekada ng karanasan. Sa kusina, ikaw ay baguhan lang na halos. Walang alam. Malamang hindi mo nga kayang maging prep cook. Paano mo nasabi na wala akong alam? Arogante ka lang na dalaga. Akala mo kaya mo? Gaano ka kahusay sa paghahanda ng manok? Alam mo ba kung paano mabilis na maghanda ng mga sangkap? Pinapakomplikado mo. Ang isang simpleng trabaho, ito na ba ang pinakamagaling na kaya mo? Ikaw. Tapos na. Ang pagmaster sa ganyang level ng skill ay inaabot ng dekada. Kahanga-hanga ang dalagang ito. Kaya pala siya kinuha ni Mr. Parker. CJ, nakikita mo na ba ang kaya kong gawin? Prep cook ka lang. Kahit gaano ka kagaling sa trabaho mo, hindi ka pa rin magiging mas magaling kaysa sa head chef. Magpraktis ka muna ng ilang dekada pa. Chef Cho, maagang dumating si Mr. Lane. Ano? Ginoong Parker, ang Riverdine ay nangungunang restaurant sa Sauda sa loob ng maraming taon. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataong pumunta rito. Mahirap akong pasayahin kung hindi ko magustuhan ang pagkain. Iyon ang ilalagay ko sa aking review. Ginoong Lane, kung hindi kami kumpiyansa, hindi namin kayo iimbitahin sa tasting event. Ginoong Lane, ito po ang mga signature dish ng Riverdine. Sana'y magustuhan ninyo. Ginoong Parker, galing ka sa pamilyang may pinagmanahang kasanayan sa pagluluto. Paano mo? Nakalimutan ng asin? Ano? Ang asin? Nakalimutan ninyong lagyan ng asin ang mga putahing ito. Paano kayo nakagawa ng pagkakamaling pangbaguhan? Walang asin? Wala kayong nilagay. Bakit ang tabang ng lasa? May nakialam siguro. Ginoong Parker, sa tingin ko'y wala ng pag-asang makapasok ang restoran ninyo sa chef battle. Mas mabuti pang magpalit ka na lang ng trabaho. Anong nangyari? Fiona Smith, ikaw ba ang may kagagawa nito? Ako, hindi naman ako ang head chef. Ano na kinalaman ko dyan? Tama siya. Ethan Parker. Huwag nang isisi sa isang dalaga. Tio Nick, Kung hindi mo kayang gampanan ang trabaho, dapat mong iwan ang posisyon mo. Chef Lloyd, bakit kasama mo siya? Hindi ko inakala. Nabuhay ka pa. Ethan, akala ko patay ka na. ikaw ang nasa likod ng aksidente. Huwag mo akong akusahan nang walang ebidensya o kakasuhan kita ng paninirang puri. Sam Lloyd, bakit ka? Nasa kanyang panig ngayon? Sam Lloyd, ikaw ang head chef. Paano mo nagawang pagtaksilan si Ethan Parker sa ganitong kritikal na panahon? Nasaan ang iyong mga prinsipyo? Sam, magkasamahan na tayo sa loob ng maraming taon. Pinili pa nga kita bilang head chef. Paano mo tayo nagawang pagtaksilan ng ganito? Tigilan mo na ang pagpaparamdam sa akin ng guilt. John, gagawin mo rin yan kung ikaw ang nasa kalagayan ko. Sam, makinig ka. Ano man ang mangyari, hindi ko kailanman iwan ang aking mga prinsipyo tulad ng ginawa mo. Kaya nga, kayong dalawa ay nananatiling mga chef na nagtatrabaho sa ilalim ko. Hindi kayo kailanman ma-promote. Ikaw, maaari kang magsumikap para sa kadakilaan o manatiling walang pag-unlad. Kung hindi kayang ibigay ng Riverdine kay Chef Lloyd ang gusto niya, hindi mo siya masisisi sa paghahanap ng mas magandang alok. Tito Nick, ang Riverdine ay ipinagmamalaki at minamahal ni Lolo. Ano ang makukuha mo sa
Pagbagsak nito, Gusto kong malaman ng mundo na ang pagbibigay ng Riverdine sa'yo ang pinakamalaking pagkakamali niya. Emmeline, iniaalok ko ang hindi kayang ibigay ni Ethan. Dinala ko ang ilan sa mga pinakamahuhusay na chef. Kumpiyansa kami na magugustuhan mo ang aming mga putahe. Huwag mong ipagpilitan yan. kung kaya mo, maabot ang aking mga inaasahan, maaari kang kumatawan sa Riverdine, sa chef battle, upang ang reputasyon nito ay hindi masira. Ano sa palagay mo, Mr. Lane? Ang mga putaheng ito ay binago. Hindi nito ipinapakita ang aming tunay na pamantayan. Kung ganoon ang sabi mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bakit hindi isang labanan? Tingnan natin kung aling panig ang mananalo. Sige, labanan. Pero kung matatalo ka, kailangan mong bumaba sa iyong posisyon. Ethan, ano ang masasabi mo? Hey Ethan, huwag po. Halatang handa na handa siya. Ito'y isang bita. Bakit hindi? Takot ka ba? Sige. Pero, kung matatalo ka, kailangan mong bayaran ang Riverdine ng $100 milyong. Deal. Hey Ethan, kayo po. Hindi tayo pwedeng umurong dito. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na makasali sa chef battle. Sige, ako ang magiging saksi sa kasunduang ito. Huwag kayong uurong. Pagkatapos, Bobo ba si Ethan? Halatang hindi patas ito. ang tanging hangarin ni G. Ethan ay tuparin ang huling hiling ng kanyang lolo na buhayin muli ang Riverdine. Ang reputasyon ng restaurant ay lumalala kung mabibigo tayo na makuha ang suporta ni G. Lane para makasali sa chef battle. Wala na tayong pag-asa na mabuhay ito muli. Ganoon ba kagaling magluto? Napakagaling nila, lalo na si Sam. Walang ibang chef sa estado ang makakapantay sa kanyang pambihirang kasanayan sa pagluluto. May dahilan kung bakit siya ang head chef dito noon. Si Chef Shaw lang ang makakapantay sa kanyang kasanayan sa pagluluto. Pero siya ang mentor niya. Paano siya makakapagtagisan sa kanyang mentor? Ang pagluluto lang ng mga putahe ay masyadong simple para sa isang tunay na laban. Subukan natin ang inyong kasanayan sa pag-ukit sa unang round. Pag-ukit, Oo, mag-uukit kayo ng melon. Ang makakagawa ng masalimuot na ukit sa loob ng limitasyon ng oras ang mananalo. walang problema. Sam, huwag mong babaan ang iyong dating boss. Nick, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kailangang gumawa ng marami para ipakita sa mga talunan kung saan sila nararapat. Ethan, si Sam ang pinakamagaling na taga-ukit ng pagkain sa Sauda. Wala sa amin ang makakapantay sa kanya. Ethan, ako na po ang subukan. Alam ng lahat kung gaano siya kagaling mag-ukit. Walang sino man sa Riverdine ang makakapagtagisan sa kanya. Magaling talaga akong magluto. Hayaan ninyong ipakita ko. Ethan, Fiona, hindi ba't gusto mong maging head chef ng Riverdine? Ito na ang pagkakataon mo para patunayan ang sarili mo. Kung mananalo ka, gagawin kitang head chef ng Riverdine. Ginoong Parker, bakit mo siya papayagang sumali? Prep cook lang siya. Mapapahiya niya ang Riverdine. Hindi mo dapat siya payagang sumali. Si Sam ay nagmula sa lahi ng mga royal chef, carving ang kanyang expertise. Hindi mahalaga. Desidido na ako. Fiona, sige na. Sigurado ka ba dito? Sigurado ako. Matalino ang mata mo. May kasunduan tayo, di ba? Kung ako ang manalo, gagawin mo akong head chef. Na may buwan ng sahod. Na US $500,000. Gawin mo na lang. 1,000,000. Deal. Ethan, papayagan mo ba talagang ang isang prep cook na sumali? Sa tingin ko, hindi na kailangan ng paligsahan. Ang pagkakataong makipagpaligsahan sa isang culinary master tulad ni Chef Lloyd ay parang pangarap na para sa kanya. Sino ka ba para makipagpaligsahan sa akin? Tapos ka na bang magsalita? Nakakairita ang boses mo. Ikaw. Taang mangmang ka. Pagsisisihan mo ito. Ginoong Ethan, bakit siya pa ang pinili mo? Naniniwala ako sa kutob ko. Bukod pa riyan, wala sa atin ang makakatalo kay Sam sa larangan ng carving. Sa puntong ito, dasal na lang natin ang maganda. Sige, ang unang round ng paligsahan ay magsisimula na.
Ang teknik ni Sam ay napakapino at eleganteng. Kaya pala nagmula siya sa lahi ng mga royal chef. Hindi ko maiwasang panoorin siya. Ang galing niya. Tingnan mo. Ang master sa trabaho. Sino ang mag-akalang, lalo pang gumaling ang kanyang carving skills? Sa antas na ito, walang sinuman sa Red Veil ang makakahigit sa kanya. Si Sam ay naging champion ng World Carving Competition sa loob ng mahigit isang dekada. Tiyak na tayo ang matatalo ngayon. Aray, Hahaha. Naglalaro lang siya, hindi na siya, marunong mag-ukit. Matatalo sila ngayon, mga talunan. Karapat dapat sa kanila yan. Haha, Fiona, anong ginagawa mo? Dapat inuukit mo yan, hindi sinisira. Nababaliw ka ba? Arf. Hindi man lang siya nagtatangkang mag-ukit, dinudurog-durog lang niya. Ginoong Parker, hindi pa huli, para hayaan mo akong lumaban. Hindi mo pwedeng palitan ng mga kalahok sa gitna ng laban. Ethan, Riverdine, ang ipinagmamalaki at minamahal ng lolo mo. Pero tingnan mo ang lagay nito ngayon. Mas mabuting sumuko ka na habang may pagkakataon ka pa. O magiging, katatawanan ka ng mundo ng pagluluto. Ginoong Ethan, ano ang dapat nating gawin? Ginoong Ethan, sinabi ko sa iyo na masamang ideya ito. Ito na ang katapusan ng Riverdine, nasayang ang lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng mga dekada. Fiona, winasak mo ng lubusan. Ang kahabag-habag na melon na iyon. Bumalik ka rito ngayon din. Ang galing, kaya pala tinawag ka nilang top chef. Phenomenal ka talaga. Ethan, Tignan mo ang lagay ng melon na iyon. Hindi man lang siya, nagtatangka. Ha? Fiona, anong sinusubukan mong gawin? Elaine, tapos na ang aking pag-ukit. Ang Red Veil ay nasa panahon ng kapayapaan at kasaganaan, kaya papangalanan ko itong ang handog ng kalapati. Ang galing. Ang husay, hahaha. Perpekto ito. Ang gawang ukit na ganito ay tiyak na makakapantay sa mga obra ng kilalang artista. Chef Lloyd, gaya nga ng sabi nila, ang galing mo. Walang sino man ang makakapantay sa iyong galing. Ang galing talaga, niya. Isang alamat siya. Wala nang paraan para manalo si Fiona. Ikaw na gago, akala mo mananalo ka pa rin. Bakit si Ethan ang pinili? Ang taong ito, kaysa sa akin. Hay naku. Ang Riverdine ay magiging katatawanan ng Sauda mula ngayon. Tapos na ang oras. Ako ngayon ay nagpapahayag na si Sam Lloyd ang nanalo. Ayos! Sandali. Hindi pa ninyo nakikita ang aking ukit. Fiona, hindi pa ba sapat ang kahihiyan na dinala mo sa amin? Huwag kang sumali kung hindi ka naman marunong mag-ukit. Oo, dapat si Chef Cho ang napili sa halip. Kahit papaano ay marunong siyang mag-ukit. Baka sakaling nakapantay siya sa ukit ni Sam. Fiona, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang Riverdine. Bakit kayo siguradong matatalo ako? Mga tanga kayong lahat. Dinurog ninyo ang mga melon sa maliliit na piraso. Ano pa kaya ang maiukit mo? Kung talagang gusto ninyong malaman, bakit hindi ninyo puntahan at tingnan? CJ, dahil hindi ka natatakot na mapahiya, malugod akong pupunta para tingnan iyan. Ituring mo itong karangalan na ako ang tumingin sa iyong gawa. Lumapit kayo. Ano, paano ito nangyari? Paano naging ganito karepikado ang kanyang ukit? Bawat detalye ay perpektong nakaukit. Ito ay gawa ng isang dalubhasa. Hindi ko maialis ang tingin. Rito. Siya ba ang gumawa nito? Paano niya nagawa? Paano naging posible na may makaukit ng ganito kadetalyadong bagay mula sa isang melon? Pumili ako ng melon na nasikatan ng sapat na araw. At kamakailan lamang inani. Ang ideal na bahagi para sa pag-uukit ay ang parte sa pagitan ng balat at ng laman. Hindi mo alam yan, di ba? Ikaw pa naman ang royal chef. Ikaw, Paano ito naging posible? Siya ay isang prep cook lamang. Ang ukit ay walang kapintasan. May makinis na linya. At perpektong proporsyon. Naalala ko ang pamamaraan na ginamit ni G-Good. Ay good. G-Good, malamang siya ay nagsanay sa ilalim ng mga kilalang maestro. Fiona, sino ka talaga?
Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ako makapaniwala. Wala pang nakakagawa ng pag-ukit ng ganito karepikadong eskultura mula sa melon na ganito kalaki. Malamang nanloko ka, Tama na yan. Elaine. Nandito tayo sa buong oras. Imposibleng nakapanloko siya. Malinaw na, ang isang ukit ay nagpapakita ng mas mataas na detalye at mas mataas na antas ng pagiging komplikado. Sa gayon, ipinahahayag ko. Si Ginang Smith, ang nagwagi. Chef Lloyd, paano ka natalo sa kanya? Natalo ka niya. Ako ay nagmula sa lahi ng mga royal chef. Tumigil ka, talunan. Gumastos ako ng malaking pera para kunin ka at ikaw ay tinalo ng isang prep cook. Ako ay isang top chef. Nagtatalo sila. Lumabas ka. Karapat dapat sa kanila yan. Nick, patawarin mo naman siya. Lumabas ka. Ethan, hanggang ngayon ay namamangha pa rin ako kung paano mo natuklasan ang isang napakagaling na mangukit. Ngunit baka hindi magtagal ang swerte mo sa mga susunod na round. Ang sama ng ugali mo. Wala namang nagsabing na magkakaroon lamang ng isang round sa labanang ito. Gusto mo bang sumuko ngayon? Gusto mo bang sumuko ngayon? Ikaw. Ang babastos ninyong lahat. Elaine, dahil nandito ka naman para sa isang food testing, hindi kita pauwiing gutom. Isa pang round. Paano magiging cooking showdown kung walang pagluluto? Ang pag-ukit ay hindi ang buong sukatan ng isang tunay na chef. Tinatanggap ko ang hamon. Nakasiguro naman ang pag-promote ko bilang head chef. Fiona, nag-iisip ka ba? Gusto mo bang mapahama ang Riverdine? Ethan, huwag mong gawin ito. Kitang-kita namang handa siya. Ito ay isang bitad. Ang pagtangging makipagkumpetensya ay katumbas ng paghamit ng pagkatalo. Ethan, kailangan mong isuko ang pagmamayari sa Riverdine. Sino ang nagsabing hindi kami sasali? Fiona, tuloy mo lang. Ano? Ethan, magaling siya sa pag-ukit, pero kailangan ng higit pa sa galing sa pag-ukit para maging tunay na chef. Isasangkot niya tayo sa problema. Nagsisimula na ang ikalawang round. Pumili na kayo ng inyong kakatawan. Ay Ethan, kami na po ang bahala sa pagluluto. Mga bihasang chef kami, mas magaling kaming magluto kaysa sa kanya. Oh, well, dahil nanalo si Fiona sa unang round, siya rin ang lalaban sa ikalawang round. Ethan, Ang carbon technique ni Fiona ay halos kapareho ng kay G-Good. Nagkataon, nakilala ko rin siya, malapit sa bundok. Posible kaya na siya ang apo ni G-Good? susunod narito sa ating harapan, ang apo ng unang master chef ng Redville, si Good. Ang kanyang pangalan ay Avi Moore. Apo ni G-Good. Ang apo ni Emer Good, hindi ba siya ang hinahanap natin? Si Emer Good, ang kauna-unahang master chef sa Redville. Hindi lang sa Red Veil. Ang kanyang pangalan ay bantog sa buong mundo. Ang kanyang apo ay tiyak na kasing galing niya. Emer Ethan, dapat ba akong Magmamasid muna tayo. Paano ito nangyari? Hindi kailanman nabanggit ni Lolo ang tungkol sa ibang apo. Hindi ko rin alam na siya ang kauna-unahang master chef. Fiona, hindi mo ba narinig si Peter Good? Bakit ka ganyan ka-ignorante? Noong araw, si Emer Good ang nanguna at lumikha ng mga pagkain, pang-estado, walang sinuman ang makakapantay sa kanyang Phoenix Feast. Kung matutunan lang natin ang kaunting kasanayan niya, tayo'y magiging bantog sa buong mundo. Walang duda sa talento ng kanyang apo. Ang ba't sinasabi nila ay ang parehong tamad na matandang yun na aking pinapakain araw-araw. Tigilan na natin ang pag-aaksaya ng oras. Tanggapin mo ang hamon kung may lakas ng loob ka. Aminin ang pagkatalo. Kung hindi mo kaya, huwag nating sayangin ang oras ni Ermal Moore. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na makipagkumpetensya sa akin? Ako, Ikaw. Ikaw na gago, magaling kang mag-ukit, pero magkaiba ang pag-ukit at pagluluto. Kung hindi mo kayang tanggapin ang hamon, pipili na lang ako ng iba. huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Hindi ako natatakot sa isang impostor. Impostor? Ikaw, ang ibig mong sabihin. Hindi siya ang apo ni Good. Anong pinagsasabi mo? Kalokohan. Ikaw, walang modo kang paslit. Paano mo nababakang pagdudahan ang pagkatao ni Enye Moore? Kung ulitin mo yan, pagsisisihan mo sa harap mismo ni Elaine.
Nagtataka ako kung bakit. Parang labis kang nababagabag sa sinabi ko. Ikaw. Sige. Ngayong narito na ang parehong kalahok. Simulan na. Natin ang laban. Gumawa ng kahit anong putahe. Sa loob ng 30 minuto, ang pagbilang ay magsisimula na. Parang profesional siyang maghiwa. Matalim, tumpak, at walang kahirap-hirap. Walang duda, siya nga ang apo ni G-God. Hindi masama. Ito. Nangingitlog lang naman siya. Madali kayong mabighani. Wala namang pambihira roon. Kaya ko rin yan. Nakakatawa. Makinig kayo. Hindi kailangan ng kutsilyo. Kaya ko yan gamit lang ang pang-ipit. Wow! Yung manok ay gumagalaw. Anong salamang ka ito? Kanina pa, ay buhay pa yan. Hindi ko pa nakikita ang ganoong pamamaraan. Nakamamangha. Kayong mga mangmang, ang sistema ng nerbiyos ng manok ay tumutugon sa loob ng 3 segundo. Kung tamaan mo, bago pa man, makapag-react ang manok, at maiwasang maputol ang mga nerbiyos, maaari pa rin gumalaw ang kalamnan ng manok nang hindi sinasadya. Oo. Ito ang pamamaraan na kilala si G-God. Sa paggawa nito, garantiya ang kakaibang lambot. Hindi. Teka. Pwede kayang ito ang piyesta ng Phoenix? Paano naging piyesta ng Phoenix? Hindi ko na nakita ang putaheng ito sa loob ng mga dekada. Wala pang. Nakakatikim ng putaheng ito. Mula, nang magretiro si Agud. Sabi nila'y obra maestra ito sa pagluluto. Mabuti ang sabaw. Sa kalusugan. At ang karne ay sinasabing nakapagpapahaba ng buhay. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pribilehiyong masaksihan ang isang maalamat na likha. Ethan, mabuti pang ihanda mo na ang pagbibigay ng Riverdine. Tapos na ngayon, paano natin mananalo sa labang ito kung hindi tayo makakalahok sa chef battle? Mawawalan ng saysay ang lahat ng pinaghirapan natin. Sir, Fiona. Lahat ay nakasalalay na sa'yo ngayon. Fiona, malaking kompetisyon ito para sa Riverdine. Ano nang iniisip mo? katarantaduhan yan. Ang Riverdine ay talagang matatalo at kasalanan mo lahat ito. Wala nang saysay ang magreklamo. Ngayon, pumayag ka sa labanang ito. Tanggapin mo ang pagkatalo at isuko ang Riverdine kay Inik. Bakit ang mga sangkap ni Fiona ay halos kaparehong kapareho kay Binibini Moore? Ano? Fiona, ano nang ginagawa mo? Nagluluto. Malinaw na, naghahanda siya ng piyesta ng Phoenix. Piyesta ng Phoenix. Fiona, nawawala ka na ba sa sarili mo? Halatang halata na, ginagaya mo siya. Ang absurd mo, ni hindi ka man lang, karapat-dapat na kalaban, ni Ile Moore. Paano mo nagawang gawin ang parehong putahe sa kanya? Ikaw ay kahiyan sa Riverdine. Ethan, hindi natin dapat hayaan siya. Nasirain ang reputasyon natin. Hayaan mo pa ang isang basta-bastang tagapaghanda ng sangkap na makipagkumpetensya sa lahat ng tao. Ipapakita ko sa inyo na kaya kong daganan ang kanyang piyesta ng Phoenix. Nakakatawa. Kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan kung ikaw ang matalo at maging dahilan upang magsara ang Riverdine? Pwede bang tumahimik ka na lang kahit isang beses? Kung kaya mo, ikaw na ang pumalit sa akin. Ikaw. Ang chicken soup mo ay walang kakaiba kahit bata kayang gumawa niyan. Le Parker, huli na para, palitan siya. Marami sa amin ang may karanasang chef. Bakit mo, pinilit na, siya ang piliin? Pinili ko siya dahil naniniwala ako sa kanya. Ethan, mas kaunting kahihiyan para sa'yo. Kung magbabawi ka na ngayon, iisipin mong sana na wala ka na lang sa kwartong ito kapag tapos na ang aming putahe.
Mr. Lane, tapos na ang putahe ko. Magaling. Mr. Lane, 30 minuto ang lumipas. Kung hindi pa, tapos ang putahe ng Riverdine. Sila ang ituturing na talo. MS Smith, kailangan kong ideklara kayong talo kung hindi pa kayo tapos sa inyong putahe. Tingnan mo siya, sa tingin ko, hindi talaga siya marunong magluto. CJ, tapos na. Patuloy kang nagpapanggap na, marunong ka talagang magluto. Pakipresente na ang inyong mga putahe. Ang galing. Talagang kahanga-hanga. Ito ba ang maalamat na Phoenix Feast? Ang ganda. Talagang apo siya ni Ginoong Good. Ang galing mong magluto, parang hindi pang mundo, ang galing mo. Hindi ko akalain na ganito kasarap. Ang manok, natutunaw sa bibig ko. Masaya ako na nagpasya akong pumunta sa Red Veil. Pinakamagandang desisyon. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa buhay ko. Kailangan ng pambihirang talento para bigyan ng buhay ang isang pagkain. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko na nga ba, alam kong hindi kayang tapatan ng Riverdine ang kanyang galing. Ginoong Ethan, maaari na siyang maging apo ni Ginoong Good. Matagal na natin siyang hinahanap. Fiona, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Ethan, nasaan na ang Phoenix Feast mo, ha? Hindi niya kayang gawin ang ganoong pagkain. Hindi pa siya tunay na chef. Kahit ang mga tinderong sa kalye ay mas masarap magluto kaysa sa kanya. Ginoong Lane, oras na para i-anunsyo ang nanalo. Sandali. Hindi pa ninyo nakikita ang akin. Bakit hindi ninyo? Muna tingnan ang ulam ko. Yun na yon, parang hindi naman ito kahawig ng isang Phoenix. Hindi mo magagawa na muling likhain ang Phoenix Feast kahit nagayahin mo pa siya. Tanga ka. Nakakahiya naman. Akala mo ba, makakagawa ka ng Phoenix Feast sa pamamagitan lang ng paggaya sa mga galaw ko? Panaginip lang yan. Paano nangyari ito? Ethan, binalaan kita na huwag. Payagan siyang sumali. Hindi talaga siya marunong magluto. Huli na ang lahat para magsisi. Malinaw na. Ang Riverdine ay sasara na ngayong araw. Ano na ang gagawin natin? Inialay ko ang buhay ko sa Riverdine sa loob ng mga dekada. At nabigo akong ipagpatuloy ang pamana ni Elf Parker Lyang. Fiona, ikaw ang may kasalanan. Kailangan mong magbayad sa aming lahat. Nakikita mo na ba kung bakit ako lumipat ng panig? Kung kayong lahat ay luluhod at tatahol na parang aso, baka makumbinsi ko ang boss ko na bigyan kayo ng trabaho. Ano nang nagmamadali? Ano ito? Ano ba ito? Ano ba talaga? Ito ang Phoenix Feast. Ito ang hapunan ng Phoenix. Impossible, bakit may napakaraming ibon dito? Minsan ay nabasa ko sa mga sinaunang teksto na ang putahing ito ay kayang mag-anyaya ng mga ibon.
Ito ay, walang duda, ang hapunan ng Phoenix. Ang tunay na hamon sa paggawa ng putaheng ito ay hindi ang pagluluto, kundi ang pagbibigay nito ng puwersa ng buhay. Ang puwersa ng buhay ay humuhugot sa enerhiya ng Phoenix na siya namang umaakit ng mga ibon mula sa lahat ng direksyon. Paano niya nagawa ito? Mukhang nagulat ka. Sabi ko sa'yo, ako lang ang makakagawa ng tunay na hapunan ng Phoenix. Kalokohan. Ang hapunan ng Phoenix ko, ang siyang umaakit sa mga ibong ito. Bakit ka nagkukunwari na? Ang sayo ang may gawa noon. Tama, iyon siguro ang dahilan. Mukhang hindi masarap ang sabaw mo, kahit pulubi ayaw nito. Paano ito nakagawa ng ganoong pagtatanghal? Ginoong Lane, sa tingin ko, dapat mong maalaman kung sino ang nanalo ngayon. Hindi ko akalain na may tao na ganito, kapal ang mukha. Bakit hindi mo subukan ang putahe ko? Halatang talo ka na. Gago. CJ, susubukan ko ito, at wasakin ang huling pag-asa mo. Masarap. Bakit parang sumasayaw at nanginginig ang kaluluwa ko pagkatapos uminom ng sabaw na ito? Parang pagkakagusto. Kumusta? Magsalita ka. Ito. Naku. Gago ka. Ang putahe mo ay napakasuklam na hindi na nakapagsalita si Ginoong Lane. Dapat ka nang mag-empake at umalis. Ginoong Lane, hindi mo kailangang alalahanin ang nararamdaman niya. Sabihin mo lang ang totoo. Ito ay masyadong masarap. Ang sarap. Oo, tayo ang nanalo. G-Lane. Siguro may mali. Imposible. Malambot, masustansya, at punong-puno ng lasa at enerhiya. Ito nga talaga ang malamat na Phoenix Feast. Narinig ko na, nakakapagpagaling ang sabaw, at ang karne ay nakakapagpahaba ng buhay. Totoo nga pala. Paano niya nagawa ang ganoong mahiwagang putahe gamit ang parehong mga sangkap? Bakit hindi? Kasing ganda ang putahe mo. Magandang tanong. Iyon ay dahil Peke lang siya. Pick, paano nangyari yon? Ano Ano ba ang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Jeannie, huwag naman po kayong makinig sa kanya. Kakatawag ko lang sa telepono kahapon sa lolo ko. tikman mo mismo? Ito. Paano kayang isang tao ang makagawa ng putahe na napakaganda? Sige, lumabas na ang katotohanan. Ang putaheng ginawa ni Ginang Smith, ang tunay na Phoenix Feast, ang nanalo sa round na ito ay si Fiona Smith. Nanalo tayo. Galing ako sa mahabang lahi ng mga royal chef. Ginang Smith, maaari mo ba akong turuan kung paano gawin ang Phoenix Feast? May sikreto bang recipe? gusto mong matuto. Oo, gusto ko. Paumanhin. Mga babae lamang ang maaaring matutong gumawa nito. Tuturuan kita kung magiging babae ka. You. Akala ko dinala ni Jeannie ang tunay na chef. Sino ang mag-aakala? Napeke pala siya? Nick, hindi mo talaga dapat sinubukang lokohin si Elaine ng ganito. Ha? Alam mo ba, ang kapalit ng pagsisinungaling sa akin. Jeannie, paumanhin na po. Jeannie, magaling talaga akong magluto. Kumpiyansa ako na mananalo ako sa chef battle. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagsisihan niya ang pagsisinungaling sa akin. Jeannie, huwag. Patawarin niyo po ako. Jeannie, paumanhin. Kayong mga talunan, hindi rin kayo makakatakas. Sa parusa.
Tio Nick. Sa tingin mo saan ka pupunta? Tito Nick. Saan ka pupunta? Kailangan ko bang, airport, ang buong schedule ko, sa'yo? Tito Nick. Hindi ko naman problema ang schedule mo, pero dapat alam mo kung kailan susuko. Minor na tasting event lang ito, hindi ko naman seryosohin yan, kung gusto kong sumali sa chef battle. Marami akong paraan para magawa yon. Talaga? Ethan, huwag kang masyadong kumpiyansa. Narinig mo na ba si Ian Nelson? Ian Nelson? Iyon yung master chef, na sumasali lang sa mga death matches. Kita-kita na lang sa chef battle. Ginoong Parker. Ang Riverdine ay talagang sulit sa pangalan nito, Paul M. Nasaan si Fiona? Ginoong Parker, alas 9 na. Oras na para umuwi. Ayaw talagang magpatalo. Tapos ko na ang lahat ng trabaho ko. Sa sahod na 1,000,000 kada buwan. Yayaman ako, sa ilang taon. Tapos, bibili ako ng magagandang damit at magpapadala ng mamahaling regalo sa paborito kong streamer. Hello, Nasa syudad ka? Ayos yan. May problema ako. Bumalik ka na agad. anong nangyari? Nabugbog ka na naman ba dahil sa utang? Ayusin mo ang tono mo. Anak kita. Bilasin mo. Wala akong pera na may bibigay sa iyo. Hindi ako uwi. Naghahanap ka ba ng titirhan? Opo, naghahanap ako ng murang upahan. Akala ko malaking pera ang usapan. Probinsya ng mahirap ka lang pala. Sumama ka sa akin. Hello, Ginoong Brown. Sa totoo lang, hindi ako probinsyanang mahirap. Isa akong chef na kumikita ng 1,000,000 piso kada buwan. Pakiusap, Ian Nelson, tulungan niyo kami sa Grill Bistro. Basta't, handang tumulong kayo, kami sa Grill Bistro, ay nasa ilalim ng inyong utos. Noong araw, ang aking nakatatanda, si Peter, ay isang alamat sa mundo ng pagluluto. Minsan, nagkaroon kami ng labang hanggang kamatayan. Sa kanya, tumigil siya sa pagluluto at nangako na hindi na babalik sa mundo ng pagluluto. Narinig ko, ang kaunti tungkol dito. Gayunpaman pagkatapos noon, wala nang sinuman ang nakakita kay Good. Ngunit ngayon, ang kanyang natatanging Phoenix Feast ay muling lumitaw. Maaari kitang tulungan. Ngunit bago iyon, kailangan mong gawan ako ng pabor. CJ, Kamakailan, isang pambihirang pangyayari ang naganap sa restaurant sa likuran ko. Milyon-milyong ibon ang naglipad sa itaas ng restaurant. Nang matagal na panahon, mukhang ito ay dahil sa isang putahe na tinatawag na Phoenix Feast C na inihain sa restaurant. Ethan, sa palagay mo ba ay mapapayag ni Init si Ian na sumali? Siya ang kasalukuyang kampiyon ng chef battle at nangungunang chef ng Red Veil mula pa kay Good. Ano man ang mangyari, ang Riverdine ay dapat mag-stand out sa chef battle ngayong pagkakataon. Hindi pa ba nahahanap ang apo ni G-God? Hugh Parker, na isalaysay na namin ang bundok kung saan nanirahan si Egud at lahat ng kalapit na lungsod. Ngunit hindi pa rin namin mahagilap ang kanyang. Apo, nasaan kaya siya? Hugh Parker, nagpadala na kami ng mas maraming tao para hanapin siya. Ngunit ang chef battle ay ilang araw na lang ang layo. Paano kung hindi pa rin natin siya mahagilap? Kung gayon, kailangan na nating pumili ng iba. Puro bula lang ang lahat. Ang kakaiba naman. Fiona, gusto mo bang patayin ang sarili mong ama? Matandang lalaki. Ano, ama mo ako. Paano mo nalaman na nandito ako? Anak kita, syempre alam ko, mukhang kaya mo na ngayon. May pera ka na para umupa ng lugar, pero wala para sa iyong ama. Hindi kita bibigyan ng pera. Hindi ako nandito para humingi ng pera sa'yo. Meron. Akong perpektong kapareha para sa'yo. Perpektong kapareha. Siya ay malusog, gwapo,
At pinaka-importante, mayaman. Ilang taon lang ang tanda niya sa iyo. Gaano kalaki ang tanda? 4 na taon. 40 taon lang ang tanda. Gusto mo akong pakasalan ng isang lalaking 60 taong gulang. Nagsugal, ako at nabaon sa utang. Ang pamilya Reed lang, ang handang tumulong. Sinabi niya, kung papayag kang pakasalan siya, siya ang bahala sa lahat. Ano, Adam, hindi ka ba nahihiya? Ako, ang nagpalaki sa'yo, kaya ngayon, ikaw ang may responsibilidad sa mga utang ko. Ang nanay ko ang nanganak sa akin, at ang lolo ko ang nagpalaki sa akin. Wala kang pakialam. Bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Kayo na lang dalawang matanda, ang dapat, mabuhay ng masaya magpakailanman. Hoy, ama mo ako, at dapat kang makinig sa akin. Dapat pakasalan mo siya gaya ng sinabi ko. Adam, naghahanap ka ng gulo. Hoy, ano ang ginagawa mo? Huwag kang lalapit. O kung hindi, Sige, ayos, anak. Hindi mo na kailangang pakasalan siya. Matagal na kitang tinatatakutan. Sapat na ba ito, ikaw? Ikaw na walang utang na loob. Na anak, dapat noon ko pa itinapon. Sa ilog nung ipinanganak ka. Saan ka ba nanggaling? Maaari kitang tulungan. Talaga. Sagutin mo ang anumang tanong na itatanong ko tungkol kay Fiona. Sige, magtanong ka lang ng walang pag-aalinlangan. Alam ko ang lahat. Ginoong Parker, si Andy Smith ay nakatira rito. Siya ay medyo kuripot. sino ka? Ikaw ang sumusunod sa akin, di ba? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo? Kung hindi ka magsasalita, baka ako ang kumilos. Ang aking kutsaro na bakal ay medyo mabigat, kaya maghanda ka. Bababarilin kita kapag kumilos ka. Naglalaro ka. Nang marumi. Hindi ko inakalang may ganito kang lakas ng loob. Buti na lang at handa ako. Kung hindi kita kayang harapin. Sino ang nag-utos sa iyo? Ang gustong pumatay sa'yo ay may mensahe para sa'yo. Sinira ni Peter ang kanyang pangako, kaya kailangan mong mamatay. Pumunta ka sa impyerno. Ingat! Ethan! Ethan, ano na nangyari sa'yo? Ethan! Ginoong Parker, Ethan, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Ako ay, ayos lang ako. Ginoong Parker, Ethan! Hoy! Ethan! Gising ka na pala. Talagang ginulat mo ako. Akala ko, nasaksak ka. Pero swerte mo, ang bala ay, tumama lang sa tungkod mo. Pero, sabi ng doktor, mahina ka pa rin. Paano ka naging ganon kalikot? Sobrang yaman mo. Pero hindi mo man lang, maalagaan ang sarili mo. Salamat sa pag-aalala. Ayos lang ako. Sigurado ka, ang mukha mo. Ay, pula na parang kamatis. Ito ang bagong tungkod mo. Ano nang nangyari? Sa binti mo, bakit napakabata mo pa? Ay gumagamit ka na ng tungkod? Ginagamit ko na to mula pagkabata. Hindi ka pa nakakapagpatingin sa doktor? Nag-alok na ako ng 1 bilyon. At kumonsulta sa maraming doktor, pero walang makakatulong. Magkano? 1 bilyon? Ano? Nag-uwi ba ng babae si Ethan? Oo, ang binibining yun ay nasa kwarto ni Ginoong Parker at nag-aalaga sa kanya ng buong araw. Marami akong ipinakilala, pero hindi siya interesado. Mukhang may iba siyang iniisip. Ito ay
Parang himala talaga. Si Ethan ay perpekto. Maliban lang sa kanyang hindi nagagamot na kondisyon sa binti, ang kanyang kalusugan ay lalong lumalala. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya makakapit. Ginang, may magandang kapalaran ang mabubuting tao. Si Ginoong Parker ay magiging maayos. Sayang lang para sa binibining iyon, pero handa pa rin siyang mag-alaga sa kanya. Tara, tingnan natin. Sige, tara na. 1,000,000,000, 365 araw sa isang taon, kaya 270,000 kada araw. Mabibili ko ang 10 milyong top grade na labanos na nagkakahalaga ng 100,000 at 2 milyong top grade na porselana na nagkakahalaga ng 500,000. Anong meron sa tingin mo? Well, sa totoo lang, mayroon din naman akong mga kasanayan. Paano kung subukan ko? Seryoso ka ba? Siyempre, bilis, tanggalin mo ang pantalon mo para makita ko. Ano? Tanggalin? Tanggalin ang pantalon ko? Anong ginagawa mo? Naku, tigilan mo ang pagiging maarte. Titingin lang ako, hindi ko hahawakan. Okay. Si Ethan ay gusto ng mga babaeng determinado. Kaya pala, hindi siya interesado sa mga ipinakilala ko. Isa kang chef, hindi doktor. Fiona, ang mga lalaki at babae ay dapat mag-ingat sa distansya. Well, hindi ako nag-aalala. Bakit ikaw? Tanggalin mo na lang. Tinatanggal mo ba? Hindi. Well, kung ganoon, tulungan na lang kita. Fiona, Kung gayon, tulungan kita. Well, tara na. Mukhang magkakaroon na ako ng apo. Sa lalaki, Eksakto. tara na tayo. Fiona, mas mabuting gamutin mo ito. Huwag kang mag-alala, manatili ka lang dyan. Kaya pala hindi ito magamot ng mga doktor. Ito ay hindi naman sakit. Nakikita mo, sa isang sulyap lang, Siyempre, ang iba na walang ganitong kakayahan ay hindi madaling ma-diagnose ito. Ito ay dahil sa lason. sige. Ang buhay natin ay pinapanatili ng ating lakas ng katawan at pinapalusog ng pagkain. Lahat ng lakas ng katawan mo ay nasa kanang binti mo, kaya pala namamaga ang binti mo at mahina ka. Lakas ng katawan? Sa simpleng salita, hindi ito dulot ng gamot, kundi ng iyong pagkain. May isang tao na tiyak na naglalagay sa iyong mga pagkain nang matagal na. Ang katawan mo ay hindi magtatagal nang higit sa 2 buwan. Alam ko. Pero, kaya kong gamutin ito. Kaya mo, Bilisan mo, kainin mo. Ano to? Ang baho. Lunch to ni Evan. Kain ka. nakakain ba to? Siyempre naman, buong umaga ko. Tong niluto. May biglaang lakad ako. Kailangan ko nang umalis. May mas importante pa ba sa buhay mo? Kung hindi mo ako iniligtas, hindi ko gagawin to. Sigurado ka bang hindi dahil sa pera? Isa lang yon sa mga dahilan. Nakakainis ka talaga. Bakit hindi mo ma-appreciate ang kabaitan ko? Hoy, hoy, hoy. Ginoong Parker, ang binti mo. Ginoong Parker, malamang ay, nagka-food poisoning ka. Naku, delikado to. Fiona, anong nagawa mo? Hala, wag kang mag-alala. Huwag mag-alala. Siyempre naman, hindi ka. Kung may mangyari man, kay Ginoong Parker, lahat ng empleyado ng Riverdine ay mapapahamak. Kailangan kong tumawag sa ospital. Teka. Okay na ang binti ko. Sabi ko sa'yo, epektibo ang mga skill ko. Huwag kang mag-alala, matagal talagang gumaling. Mula ngayon, araw-araw na akong maghahanda ng pagkain mo. Araw-araw, Wow, ang sarap dito.
Kailan kaya ako makakabili ng ganyang klaseng villa? Hello, Fiona, tignan mo ang ginawa mo. Hindi ka lang umalis ng palihis mula sa bundok at tumakas, kundi nagdulot ka pa ng malaking gulo. Lolo. Bakit ang kulit-kulit mo? Kumikita na ako ng malaking pera ngayon. Hintayin mo lang, magagawa kong ilibre ka ng mga mamahaling pagkain. Ikaw, mababaliw ka sa akin. Nakalimutan mo na ba kung paano ko nakuha ang sugat na ito sa aking kamay? Hindi ko nakalimutan. Dahil natalo ka ng iyong junior sa isang laban. Laban yon hanggang kamatayan. Natalo ako noon. Dahil doon, ang 3 henerasyon ng aming pamilya ay hindi maaaring umalis sa bundok kung malaman ng iba ang tungkol sa'yo. Hindi pa naman ako natutuklasan. Huwag kang mag-alala. Gayunpaman, hindi ka na dapat gumawa ng ganoon kalaking gulo ulit. Kung hindi, bababa ako at hihilahin ka pabalik sa bahay. Ang init talaga ng ulo niya. Kailangan kitang kausapin. Tungkol sa isang bagay, ang chef battle, ay 3 araw na lang. Gusto kitang katawanin ng Riverdine sa chef battle. Ako, Oo, naaprubahan ng Riverdine sa tasting event ni Anton. Kung makakakuha tayo ng pwesto sa chef battle, maaari nating ibalik ang sitwasyon. Ang chef battle ay may mahirap na format. Pag-isipan mo ito ng mabuti at sabihin mo sa akin. sa akin ba ang premyo? Ano? Yung premyo sa laban. Ang unang pwesto ay 5 milyong dolyar. Sige. Mag-aalok ang Riverdine sa'yo ng karagdagang 5 milyon. 10 milyon iyon. Deal. Kung hindi mo magagawa ito, ano pa ang silbi mo? Ang punto ay, kasama ni Ethan ang isang grupo ng mga bodyguard. Hindi ko kayang labanan, ang napakarami. Si Ethan, bakit niya hinanap si Fiona? Gusto niyang anyayahan siyang sumali sa chef battle. Maganda yan. Hayaan mo siyang sundan. Ang mga yapak ng kanyang mentor. Ginoong Parker, sa pagkakaalam ko, ang mga chef na sasali sa chef battle ay pawang pambihira. Ang mga walang. Record na walang talo ay mahihirapan sa laban. Hindi ako sigurado kung si Emma Smith Kahit ano ang mangyari, sisiguraduhin kong ligtas siya. na pala. Mukhang sasali rin si Ginoong Nick. Ethan, hindi ako makikialam sa usapan ninyong magtiyo. Pero tandaan mo, magkakapamilya kayo. Huwag naman. Lola, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayang pangasiwaan ang Riverdine. Pero ang kalusugan mo, Lola, sinabi na ng mga doktor na hindi nagagaling ang binti ko. hoy, bilisan mo, inumin mo. Ahem. Ethan, nagluto si Fiona ng masarap para sa'yo. Huwag mo siyang biguin. Nembrax Parker SFP. Hindi naman. Gamot na pagkain ito para gumaling ang binti niya. CJ. Gets ko. Gaano pa katagal? Kuto kakainin? Ngayon na ang huling araw. Ginoong Parker, bilis, ubusin mo na, matatapos na yan. Kapag natapos mo, Gumaling na ang binti ko. Ano? Mission accomplished.
Gumaling na ang binti ko. Ano? Misyon tapos na. Paano ito nangyari? Bilisan mo. Tingnan ko. Wow! Talagang gumaling. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas magana ang pakiramdam ng katawan ko ngayon. Sabi ko sa'yo, pagagalingin kita bago magsimula ang chef battle. Salamat, Fiona. Bukas na ang chef battle. Fiona, maghanda ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, tiyak na ako ang mananalo. Hindi lang ang una, pati ang pangalawa at pangatlong premyo ay may cash reward din. Talaga, pera lang palagi ang iniisip mo. Kayo namang mga mayaman, hindi nyo naunawaan ang hirap naming mga mahihirap. Linked Parker. Gumaling na po ang binti ninyo. Oo, Fiona, ang kapal ng mukha mong sumali sa chef battle na ito. Pambansa ang antas ng kompetisyon. Ano bang ikinatatakot? Linked Parker. Kahit na si Fiona ay nakagawa ng Phoenix Feast, ang mga chef na kakompetensya rito ay pawang mga top-tier expert mula sa Red Veil. Kung matatalo si Fiona, kami sa Riverdine. ikaw na lang ang sumali. Ano? Ako? Kung natatakot kang matalo si Fiona, bakit hindi mo subukang isugal ang karera mo at sumali sa kompetisyon? Ako po. Ay, nag-aalala lang po. Ang binti mo ay gumaling na. Gumaling na ba ang binti mo? Tito Nick, nagulat ka yata. Nagumaling talaga ang binti ko. Paano kaya nangyari yon? Siyempre, pamangkin kita, walang tito ang gustong mamatay ang pamangkin niya. Di ba? Hindi ka nga nakapasa sa tasting event ni Anton, pero nakasali ka pa rin sa chef battle. Abala ka siguro. Nitong mga nakaraang araw. Isang maliit na tasting event. Hindi ako mapipigilan. Ethan, maliit ang tingin mo sa akin. Kung gusto ko ng isang bagay, makukuha ko yon. Ethan, ito ang chef battle, at isinama mo pa ang dalagita. Ganun ba kakaunti ang tao sa Riverdine? Nakita niyo na ang kakayahan ni Emma Smith. Sino sa inyo ang makakatalo sa kanya? Kakayahan? Ang chef battle ay pinagsasama-sama. Ang mga pinakamagagaling, nandito ang lahat ng top chef mula sa chef rankings. Lahat kami ay may sapat na kakayahan, pangunahing kaalaman lang, sa pagluluto ang alam niya. Hindi mo naman talaga iniisip na mananalo siya sa chef battle, di ba? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Ang mga patakaran ng chef battle ay medyo brutal. Kung ordinaryong kalaban ang haharapin mo, hindi yan malaking bagay. Pero kung makakalaban ka ng magaling, binibini, baka hindi mo pa kayang mailigtas ang kamay mo. At saka, Ethan, kung matatalo ka sa laban na ito, hindi mo maibubuhay ang inaasahan ng lolo mo. Natalo ako sa iyo noon dahil hindi ako handang mabuti. Maaaring mag-iba na ngayon. Hindi ba't si Ian Nelson ang kasalukuyang kampiyon ng chef battle sa loob ng ilang taon? Si Lan, ang reigning champion ng chef battle sa loob ng ilang taon. Mukhang, ang champion ng chef battle ngayong taon ay sigurado na. Noong nakaraan, hindi pa natalo si Lan, kahit kalabanin si Peter. Si Nick ay nakapag-imbita kay Lan. So siya si Lan, ang junior ng lolo ko na tumalo sa kanya noon. Si Emmett Nelson ay sumasali lang sa deathmatch. Sa chef battle, ang mga chef na nakalaban niya ay lahat nagretiro at hindi na bumalik sa culinary world. Kasama si Kimmer Good. Sa galing ni Mr. Good, imposibleng matalo siya. May kakaiba sa deathmatch na yon. Ethan, si Emmett Nelson ay kumakatawan sa Grill Bistro sa laban na yung taon. Bilisan mo, kung aayaw ka. Nakakatakot ito. Kilala si Lan sa pagiging walang awa. Kung matatalo tayo, hindi lang masisira ang Riverdine, kundi si Fiona ay mapuputulan ng tendon ng kamay. Ilang taon nang nangunguna si Lan, naiiwan ng ibang contestants. Bukod pa riyan, sinira niya ang reputasyon
nang lutuin ng Red Veil kamakailan. Bakit hindi pa? Pinagbabawal ng Chef Association? Kalokohan yan. Ngayon, galing ang basehan. Kahit ang chairman ay hindi maglalakas loob na sumalungat sa akin, lalo nang magbawal. Ikaw ang chef na gumawa ng Phoenix Feast. Ano naman kung ako? May konting estilo ni Peter, pero sa kasamaang palad, ikaw ay itinakda na maging talunan. Tara na. Sa final round, gagawin nilan ang laban na deathmatch. Kung makarating ka sa final round, pwede ka namang sumuko. Bakit ako susuko? Tatalunin ko siya at maghihiganti. Para sa lolo ko. Si Lan ay walang awa at so sa paglipas ng mga taon. Sino mang nakipagtunggali sa kanya ay nawala na sa mundo ng pagluluto. Huwag kang padalos-dalos. Ang kaligtasan mo ang una. Bakit mo ako napaka-importante? Ako. CJ, hindi ako magiging pabigla-bigla. Huwag kang mag-alala. Sa lahat ng mga kalahok, ang laban ay magsisimula na. Pumunta na po kayo sa entablado. Mauna na ako. Mag-ingat ka. Tandaan mo ang sinabi ko. Nakuha ko. Pumunta ka at humanap ng tulong. Ano man ang mangyari, siguraduhing ligtas si Fiona. CJ, Mga kababayan, maligayang pagdating sa Chef Battle. Ngayon, inaanunsyo ko ang pagsisimula ng 2024 Chef Battle. Mga kalahok, pumunta na po kayo sa harap. Handa na tayong magsimula. Binibini. Maaari ka pang umurong ngayon. Hindi ako duwag. Magaling. May lakas ka ng loob. Iginagalang ko ang diwa mong iyan. Nakakainip. Maligayang pagdating sa lahat. Sa round na ito, 50 kalahok ang maglalaban para sa 12 pwesto. 12 kalahok lamang ang aabante sa susunod na round. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Sa lahat ng mga chef, gawin ninyo ang inyong makakaya. Tulad ng alam ng lahat, ang pagiging isang mahusay na chef ay hindi lamang tungkol sa kasanayan sa pagluluto. Ito ay tungkol din sa pagkakaroon ng tumpak na kontrol sa dami ng pampalasa. Kaya, ang unang round ay susubok sa mga chef ng katumpakan sa pagkontrol. Mga kalahok, mangyaring sukating eksakto ng 2.215 onsa ng pampalasa mula sa mga sangkap sa harap ninyo. Gaya ng inaasahan sa Chef Battle, ang unang round ay ganito na kahirap. Tumpak ito hanggang sa 3 decimal places. Maaaring ma-eliminate nito ang kalahati ng mga contestants. grabe naman ito. Kahit na may taon-taon ng karanasan sa pagluluto, hindi ko kayang sukatin. Yan ang ganito katumpak. Eksakto. Si Fiona ay malamang. Hindi. Naniniwala ako sa kanya. Mayroon kang 3 minuto. Ang laban ay magsisimula na ngayon. Ang bilis naman. Si Mr. Nelson ay talagang may tiwala sa sarili. Kailangan mong maniwala kay Emmett Nelson. Pambihira ang kanyang mga kasanayan. Karapat-dapat siya sa titulo ng top chef. Si Mr. Nelson ay mukhang tiwala na makakamit niya ang panalo. Sabi ko na nga ba, ang top chef ngayong taon ay si Mr. Nelson. Tapos na ako. Tapos na ang oras. Lahat ng staff, paki-verify naman. Enoch Watts, 3.058 os. Sobra sa timbang. Emmer Drake, 3.110 os. Disqualified. Huwag naman, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Mr. Nelson, 2.215 ounces. Si Mr. Nelson ang unang nakakuha ng perfect score.
Mr. Nelson, saludo ako sa iyo. Ito lang ang perpektong tumpak na resulta na nakita natin hanggang ngayon. Talagang pambihira si Mr. Nelson. Nagpakita siya ng tumpak na kontrol sa mabilis niyang mga galaw kanina. Ang galing naman yun. Kahanga-hanga yan. Ito talaga ang kasanayan ng isang top chef. Hindi ko sana kayang sukatin. Yan ang ganito katumpak, kahit na magsubok ako ng isang taon. Ethan, nakikita mo yan, ito ang tunay na kasanayan. Hanggang ngayon, si Mr. Nelson lang ang nakakuha ng perfect score. Mukhang si Mr. Nelson na naman ang magiging champion. Hindi. Si Kina Smith din ay nakakuha ng eksaktong 2.215 os. Ginang Smith, 2.215 os din ang nakuha. Paano nangyari yun? Pareho talaga ang precision niya. Kay G. Nelson. Ang babaeng ito ay mukhang napakabata. Sino ang mag-aakalang ganun siya kagaling? Ang galing. Sabi ko na nga ba, Fiona, ay kaya yan. Kalokohan. Di ba't sabi mo, hindi niya kaya noon? Ang babaw nyo talaga. Ha, parang hindi ka. Ganon din ang iniisip noon. Fiona, alam kong, kaya mo yan. Pagsukat lang naman yan. Ano nang ikinayayabang niya? Swertihan lang yan. Nagkataon lang. Binibini, minaliit kita. Mukhang may natutunan ka nga, kay Peter. Si Peter? Si Fiona nga pala, ang apo ni G-God. Ginang Clark, gusto kong mag-report. Ginang Smith, ano yon? Gusto kong i-report na ang matandang lalaki sa tapat ko ay mabaho ang hininga. Ikaw. Ang nakakatawa nitong binibini ay nakakatawa. Maghahirap siya mula ngayon, dahil ininsulto niya, si G. Nelson. Tama, ang tanga, ang sandaling kasiyahan ay hindi sulit. Binibini, hindi ka dapat magsalita ng padalos-dalos. Kung hindi, may kahihinatnan yan. Eke, Ginang Smith, mukhang nakakatawa. Sa puntong ito, ipinahahayag ko na tapos na ang unang round. Ang listahan ng mga diskwalipikado ay nailabas na. Maaari po bang umalis? Ang mga diskwalipikadong kalahok, maghahanda na tayo para sa ikalawang round. Binabati ko ang 20 natitirang kalahok. Ang kompetisyon ay magpapatuloy. Para sa ikalawang round, susubukan namin ang inyong kasanayan sa paggamit ng kutsilyo, na siya ring pangunahing kasanayan ng isang chef. Bibigyan kayo ng 3 minuto para hiwain lahat ng mga labanos. Sa basket, ang inyong gawain ay hiwain ang mga ito sa mga pirasong 0.3 pulgada para makapasa sa susunod na round. Ang kwota ay dapat maabot. Ang kahirapan ay tumataas na. Ang mga unang round ay mahirap na. Natatakot ako na si G. Nelson ang mananalo nito. Fiona, kaya mo yan, Fiona. Kaya mo ba? Fiona, magtiyaga ka. Isang round na lang ang natitira. Kung gayon, ang oras ay simula na. Aba, ito ba ang kaya ng tunay na bihasang chef? Ang magawa, ang bilis nila. Talagang kahanga-hanga. Tingnan ninyo si G. Nelson. Ano bang nangyayari sa mga mata ko? Hindi ko talaga makita ang mga galaw niya ng buo. kahit ang mga kamera, hindi kayang kunin ang mga iyon. Si E. Nelson ay tunay ng isang top chef. Nangingibabaw siya kahit sa grupo ng mga mahusay na chef. Ang babaeng nasa tabi ni G. Nelson ay nakakasabay sa bilis niya. Siya lang ang nakakapantay sa kanya dito. Nakakagulat. Mukhang nasa early 20s pa lang siya. Sa paglipas ng panahon, wala nang makakapantay sa kanya. Ayos. Magaling. G. Parker, may pag-asa na ang Riverdine. Ngayong mabilis si Fiona. Tapos na si G. Nelson. Isang minuto pa lang. Ang bilis talaga ni Ginoong Nelson. Ang isang ordinaryong chef ay baka hindi nakaputol ng ganoon karaming labanos sa loob ng 3 minuto, pero nagawa niya sa 1 minuto lang. Binibining Smith ay tapos na rin. Maaari bang magpatuloy ang ating staff sa pagsusuri kung ang mga produkto ay sumusunod sa pamantayan? Sayang.
Masyado pa siyang bata, hindi pa siya, kasing galing ni Ginoong Nelson. Pero nakarating pa rin siya rito. Walang kasiguraduhang makakapasa siya. May pagsusuri. Paano kung hindi katanggap-tanggap ang kalidad? Dahil sa bilis lang ang inasikaso niya. Ang hiwa ni Ginoong Nelson ay 0.2 pulgada. Pumasa siya. Ang galing talaga ni Ginoong Nelson. Ang hiwa niya ay 0.1 pulgadang mas manipis kaysa sa pamantayan. Ganyan siya kagaling. Kung pwede lang akong maging estudyante niya, lahat ng nangungunang restaurant sa Sauda ay yuyukod sa akin. Gaya ng inaasahan. Nakalamang si Ginoong Nelson sa iba, gaya ng dati. Pero, nagtataka ako kung paano kaya ang magiging resulta ni Binibining Smith na nangunguna kanina sa round na ito. Anong nangyari? Siguro hindi pumasa ang hiwa niya, gaya nga ng inaasahan ko. Tama. Sinabi ko na walang kwentang mag-focus lang. Sa bilis, madidisqualify ka. Kung pangit ang kalidad, dapat nagbagal siya. Masyado lang talaga siyang bata. Nagmadali siya. Impossible ito. Hindi ba talaga siya pumasa? Ethan, umalis ka na lang ng tahimik. Kung hindi, baka mapahiya mo ang Riverdine. Sa harap ng buong bansa. Tio Nick, hindi ba nakakahiya sa'yo na maghuhusga kaagad bago pa lumabas ang resulta? Ile. 0.1 pulgada. Talagang 0.1 pulgada. Ang resulta ni Binibining Smith ay 0.1 pulgada. 0.1 pulgada. Talagang 0.1 pulgada. Ang resulta ni Binibining Smith ay 0.1 pulgada. Ito ay isang himalang wala pang nakakamit sa buong kasaysayan ng chef battle. Mas manipis pa ito kaysa sa isang hibla ng buhok. Kaya pala siya ay 30 segundo na nahuhuli kay Ginoong Nelson. Ang batang ito ay laging nagpapasabik sa amin. Fiona, ikaw ang pinakamagaling. balimbing. Hindi masama. Sa wakas, nakakuha ng atensyon ko. Nagpapanggap ka pa rin? Lolo, kaya kong iwain ang mga ito ng mas mabilis kaysa sa iyo. Ikaw. Ganoon ba? Tapos na ang ikalawang round. 5 ang kabuuang nakapasok. Binabati namin ang mga kalahok, at ngayon, dumating na ang pinakakaabang-abang, at nakakakabang huling round. Ang huling round ay ang pagluluto. Ang mga kalahok ay maaaring pumili ng kanilang lulutuin. At, hindi tulad ng mga huradong tao, sa mga nakaraang taon, gagamitin natin ngayon ang isang taste bud. Ito ang pinaka-advanced na makina sa pagsubok ng lasa. Huhusgahan nito batay sa presentasyon, amoy, at lasa ng pagkain, at ibibigay ang huling resulta. Makina, pwede bang maging hurado ang isang makina? Tama. Bawat hukom ay may sariling kagustuhan, kaya ang isang hukom na tao ay talagang may kinikilingan. Ngunit ang isang makina ay laging maghuhusga ng walang kinikilingan. Ang mga score ay ipapakita bilang mga presyo. Mga kalahok, mangyaring pamwesto na. Ganun pala. Mukhang Patas naman. Sa ganitong paraan, maiiwasan din ang anumang posibilidad ng pandaraya. mga kalahok, magsisimula na tayo kung wala namang tumututol. Sandali lang, Ginoong Nelson, may hiling po ba kayo? gusto kong tasan ng pusta. Ang huling round ay dapat maging isang labang patayan. Gaya ng inaasahan. Si G. Nelson, deathmatch lang ang ginagawa. Sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya? Si Nick Ang, magiging top chef ulit. Pwede kayong lahat na umatras. O pwede kayong manatili, subalit kung kayo ay matalo. Kayong lahat ay babaliin ang inyong mga kamay at magre-retiro mula sa mundo ng pagluluto, at ang mga restoran na inyong kinakatawan ay magsasara bilang resulta. Nakakalungkot naman, ginagawa niya ito taon-taon para takutin ang mga kalahok. Kahit na may pumayag, ang kanilang buhay ay masisira kung sila ay matalo. Ano ang magagawa nila? Ang eksena ng pagluluto sa Red Veil ay may talent gap dahil sa gulo na ginawa ni Ian. Ako ay atras. Ako rin ay atras. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para pag-isipan ito. Kung hindi pa rin kayo makapagdesisyon, ako na ang magdedesisyon para sa inyo. Iyan, hindi ba ito isang pananakot? Hindi sila kusang umatras. Natatakot lang sila sa iyong mga banta. Nilabag ko ba ang mga patakaran? Dahil ito ay nasa loob ng mga patakaran ng kompetisyon. Dapat mong ipinid ang iyong bibig.
3, 2. Ako'y aatras. Fiona, makikipagkumpetensya ka ba? Ayos lang. Fiona, sapat na ang nagawa mo. MS, Clark, ang Riverdine, ay aatras. Sayang naman. Nakakalungkot. Kung ang lahat ng kalahok ay aatras, ang kampyon ng 2024 na chef battle ay... Sandali lang. Sino ang nagsabing aatras ako? Ako ay makikipagkumpetensya sa kanya. Fiona, nabaliw na ba siya? Fiona, nagpadalos-dalos ka. Isipin mo ang kinabukasan mo. Fiona, kung matatalo ka rito, baka hindi ka na muling makapagluto. Oo, kung matatalo ka, maaapektuhan din ng Riverdine. Baka tayo pa ang mapasara. Lil Parker, ano ang gagawin natin? Fiona, Ethan, tiwala ka lang sa akin. Lagi akong tumutupad sa pangako ko. bukas na ang chef battle. Fiona, maghanda ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, talagang mananalo ako. MS, Clark, nagbago na ang isip namin. Sasali kami. Ethan, sino ang mag-akala na ganito ka pala katapang? Ang tanga. Nako, sasali ang Riverdine. Ang laking pusta. All in si Ethan. Sino ba talaga ang babaeng ito? Bakit handang isugal ni Ethan? Ang lahat para sa kanya? Nga, ang ganda ng ganitong matinding kompetisyon. Sigurado ba ang Riverdine na sasali? Oo. Sasali kami. Ah, Jim Parker. Hindi dapat tayo. Tumahimik. Si Fiona ay hindi ako bibiguin. Salamat. Fiona, ano naman? Kung susuportahan kita, dahil desidido ka namang magpakapeligro? Sige. Ha ha ha. Fiona, sumire si Peter sa kanyang salita, at pinayagan kang pumunta rito. Ngayon, wala akong pakialam. Nasirain ang susunod na Peter. Ang daming salita. Nagkompetisyon na ba tayo? Sige, nagpasya si Riverdine na sumali sa kompetisyon. Kung ganun, makikita kaya natin ang isang bagong bituin ngayong araw. O muling mananalo si G. Nelson. Good, si Iwe Smith ay pumayag sa patayan. Kung siya ang matalo, lahat ng restoran ng Parker Group ay mapipilitang magsara. Noon, ang aking kakayahan sa pagluluto ay mas mataas kaysa kayan. Sa aming patayan, hindi sana ako natalo. Kung hindi ako sinaktan ni Ian, gamit ang nakatagong lakas. Sa huling sandali, Napakatuso ni Ian. Paano kung gawin din niya ang parehong bagay para saktan si Fiona? ewan. Kailangan nating umasa sa pinakamabuti. Kahit papaano. Binalaan ko na ang batang yon, pero ayaw makinig. Fiona, may pagkakataon ka pa. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tapos ka na? Ikaw ang may gusto nito. Mga ginang at ginoo, at sa mga manunood, sa kanilang mga tahanan, maligayang pagdating sa Grand Final ng Chef Battle. Ito ang pinakamataas na kompetisyon sa pagluluto, sa pagitan ni Fiona Smith at Ian Nelson. Ang limitasyon sa oras ay 30 minuto. Magsisimula na ang kompetisyon. Ang bilis. Napakabilis talaga. Ito ay laban ng dalawang higanti. Hindi ka panipaniwala. Ang babae ay mukhang bata pa, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay. Ewan. Sa tingin ko, hindi tayo dapat umasa ng labis. Wala pang isang tao ang nakapag-talo kay Ian sa loob ng mahigit 10 taon. Fiona, Hindi kabilang na mga tauhan ay hindi pinapayagang makialam. Kung hindi, madidiskwalipika ang kalahok. Pasensya na po sa inyong lahat, may nangyari. Ipapahinto muna namin ang kompetisyon. Lan, nakakadiri ka. ano? Maraming tao ang nanunood. Malinaw na ikaw ang may gawa ng paso. Dahil sa sarili mong pagkakamali. Tapos ako ang sisihin mo. Tama ba ito? Legal ba ito? Paso ito. Malala ito. Hindi ka na pwedeng lumaban. Okay lang.
Kaya ko ito. Paano ito nangyari? Paano nawala ng kontrol? Ang kalan? Walang duda. Silan talaga. Tuso at mapandaya silan. Ginawa na niya ito. Noon sa laban. Kay Emmy Good. Buisit. Ayan na, ginawa nila ng masama. Sa likod namin. Fiona, okay ka lang ba? Hindi siya pwedeng bumaba. Siya ang huling pag-asa natin. Malala ang sugat. Pwede ko lang ito bandahin ng simple. Gusto mo talagang magpatuloy. Fiona, Sige, mga binibini at ginoo. Pagkatapos ng simpleng pagbabanda, nagpa siya si MS Smith na magpatuloy sa kompetisyon. Kaya't ipagpapatuloy na natin ang laban. huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung hindi mo aagapan ang malalang pasong ito sa tamang oras, magiging pilay ka tulad ng mentor mo. Matigas ang ulo mo, tulad ng mentor mo. Sa kasamaang palad, nakalaan kang tumahak sa parehong landas ng mentor mo. Ay naku, ang injury ay grabe na. Hindi aabot si Fiona sa oras, sa ganitong bilis. Mukhang, mananalo na naman si Ian. Akala ko pa naman, may makikita tayong bago ngayon. Kaya mo yan, Fiona. Tibayan mo, Fiona. Hindi ako aabot. Kung ganito lang, kailangan kong magmadali. Tapos na ako. Tapos na ang putahe ni G. Nelson. Walang duda, siya ang all-time defending champion ng Chef Battle. Ano nang nangyayari? Fiona, akala mo ba, makakalaban mo ako, na may sugat ang kamay? Handa ako, lahat sa Chef Association. Kasama na, ang chairman, ay nasa panig ko. Ang sabihin ko, susundin. May kakaiba, imbestigahan mo, opo. Well, ang kalan ni Binibini Smith ay tila may problema. Ang aming technical staff ay titingin. Tingnan ko. Iyan, kadiri ka. Ay nako, paano siya magluluto kung walang apoy? Kailangan niya ng tamang gamit para matapos ang trabaho. Nakakaawa naman. Ito ang Chef Battle. Paano nangyari ito? May mali. Naubusan na siya ng oras. 5 na lang minuto ang natitira. Fiona, naiintindihan mo na ba kung ano ang nangyayari kapag hinamon mo ako? Ang mentor mo ay biglang sumulpot noon. At kilala bilang isang henyo sa larangan ng pagluluto. Pero, natalo pa rin siya sa akin. Tungkol naman sa iyo. Imposible, iminumungkahi ko, na bumalik ka sa bundok at magbigay galang sa iyong mentor. MS Clark, maaari ba akong humiling ng isa pang laban? Isa pang laban? Akala mo ba, laro lang ang Chef Battle? Paano ka makakahiling ng isa pang laban? Ang kawalan ng kaalaman ni Fiona. Ang dahilan kung bakit nasira ang kalan na naging sanhi ng kalamidad na ito. Ano ang saysay ng kompetisyon kung ang mga kalahok ay ganyan ang gagawin? Tama, ayon sa mga patakaran, hindi pinapayagan ang muling laban kung hindi matatapos ni MS Smith ang kanyang putahe. Si Mr. Nelson ang magwawagi. Ikaw, Ay naku, ang texture ng pagkain ay masisira kung masyadong mabilis bumaba ang temperatura. Para sa mga napakagandang sangkap na ito, maaapektuhan ang lasa kahit na matapos ang putahe. tapos na. Wala na tayong pag-asa. Sinabi ko na, hindi kaya ni Fiona, pero ayaw makinig ni English Parker. Wala na bang ibang paraan? Fiona, wala ka ng oras. Kahit na ang kalan ay palitan. 3 minuto ay hindi sapat para uminit ang kawali. Ikaw ay itinakdang matalo. Naayos na ang kalan. Sige, naayos na ng aming staff ang kalan.
para kay MS Smith, pero sa kasamaang palad, tila nag-aatubili na siyang magpatuloy. Fiona, nagbubulakbol ka na naman. Ano ang nangyayari? Bakit ang apoy ay napakaliit? Paano naging problema ko yan? Basang-basa ang kahoy mula kahapon. Kaya hindi maayos ang pagsunog. Ay, aabutin pa ba ng 1 taon? Ang paggawa ng hapunan, ako na lang ang gagawa. Siguro dapat kong, tingnan mo, handa na siyang, sumuko, hindi man lang siya gumagalaw. Dahil lang ito sa pagpilit ni Ginoong Parker na maniwala sa kanya. Ay, talagang matatalo tayo. Fiona, ang tigas talaga ng ulo mo. Sige, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa huling 2 minuto. Ang aking aura bilang panggatong. Ang aking hininga bilang apoy. Bumangon. Ano? Ito, paano siya nakagawa ng apoy? Ano to? Alam ko to. Ito ay sinaunang pamamaraan para gawing apoy ang hininga. Alam niya talaga yon. Diyos ko, himala to. Si Fiona ay talagang gumagawa ng apoy gamit ang kanyang mga kamay. Pero 2 minuto na lang ang natitira. Sino ang mag-akala na kaya yon ni Fiona? Iba to sa lahat ng nakita ko. Ang nakakamangha. Mula ngayon, ako na ang pinakamalaking fan ni Fiona. Kaya mo yan, Fiona. Paano ito nangyari? Paano mo natutunan ang teknikang ito? Kahit si Peter, hindi alam to. Pero ano ba ang pinagkaiba? Fiona, nauubusan ka na ng oras. May 10 segundo pa tayo. Kahit na nagulat tayo ni MS Smith, si Mr. Nelson ang mananalo kung hindi niya matatapos sa loob ng limitasyon ng oras. Fiona, kapit lang. Ethan, tigilan mo na ang pangarap. Si Fiona ay matatalo. Fiona, kaya mo yan. Sino ba ang kumakampo kay Fiona? Naiinis ako sa inyong lahat. Ilan na bang mga chef ang sinira ni Ian sa mga nakaraang taon? Fiona, Ipagpatuloy mo. Oo, lahat kami ay sumusuporta kay Fiona. Fiona, Kaya mo yan. hoy, sino ang nagtapon noon? Lumabas ka riyan. Kayong mga tao. Ano ba ang nangyayari dito? lahat, pakikalma lang po. Fiona, sino ang mag-aakala na ang dami mong taga-suporta? Ayos lang to. Ipapakita ko sa lahat kung paano ka natalo sa akin. Magiging babala yun. Huling 3 segundo na. Sabay-sabay tayong magbilang. 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Mukhang nabigo si MS Smith na matapos ang putahe sa tamang oras. Ipapahayag ko na ngayon ang nagwagi sa taong itong Chef Battle. Sandali. Tapos na ako. Sinabi ko na, hindi pa tapos ang kompetisyon. May pag-asa pa tayo. Fiona, alam kong kaya mo ito. Ano naman kung natapos mo? Gaano kaganda yon kung minadali mo sa ilang minuto? Fiona, minaliit kita. Hindi ko akalain na gagamitin mo ang sarili mong dugo para tumaas ang temperatura. Gayunpaman, ibig sabihin nito, baka hindi ka na gumaling ang mga kamay mo. Lalo na, Hindi mo na iyon dapat alalahanin. kanin at itlog lang ang ginamit mo. Kahit natapos ka na, ano ang magagawa mo sa mga simpleng sangkap na yan? Gusto mo akong talunin? Panaginip lang yan ng isang hanggal. Ganon ba? Tingnan mo ng mabuti. Ngayong tapos na ang 2 kalahok. Magpapatuloy na tayo sa huling round ng pagtikim. Ito na ang huling resulta. Ang sinuman ang makakuha ng mas mataas na presyo, ang siyang mananalo sa chef battle. Gumagana ba talaga yung makina? Noong una, ang mga hurado ay pinili mula sa iba't ibang lugar. Pero mahirap pigilan ng personal na bias. Ngayon, ang makina ang Magbibigay ng patas na hatol. Ito ang pinaka-advanced na tester. Gagana yan. Ethan, hindi na magtatagal at magsasara na. Ang Riverdine. CJ, sabihin mo ang nasa isip mo. Nick, huwag kang masyadong kampante. Hindi pa desidido ang mananalo. Hindi pa desidido ang mananalo. Sinasabi ko sa'yo, kahit na nandito ang nananalo sa unang chef battle na si Peter Good, wala siyang paraan para talunin sila. Alam mo ba kung bakit? Matagal nang nananalo sa chef battle. Si Ian, dahil buong chef association ay kay Ian. Hintayin mo lang. Ethan,
Tapos na ba? Tapos na. Naipasok ko na ang code. Gaano man kataas. Ang puntos ni Fiona, kung nasa loob ito, ng range ng code, ito lang ang ipapakita nitong value. Anyayahan natin ang ating staff na ilagay ang putahe ni G. Nelson sa tester. Ano, $100 milyong. Ang putahe ni Mr. Nelson ay nagkakahalaga ng $100 milyong. Isang putahe ay nagkakahalaga ng $100 milyon. May hangganan ang kahirapan sa aking imahinasyon. Hindi pa ako nakarinig ng putaheng nagkakahalaga ng $100 milyon. Iyon na siguro ang pinakamataas na presyo. Ay naku, mukhang si Eng Nelson na naman, ang magiging champion ngayong taon. Diyos ko, $100 milyon. Walang katulad ito, kahit ang mga putaheng panghari, noong nakaraan, ay hindi umabot sa US dollars $100 milyon. Ito, Ethan, ano ngayon, matigas pa rin ba ang ulo mo? Kung sana ay, lumapit ka kaagad sa akin, ang Riverdine, ay hindi sana, napilitang magsara. Ha? Ha ha ha. Nick. Naging tanga ako noon. Pero ngayon, nagpasya na akong magbago. Pwede ba akong tanggapin? Ha ha ha, Kelly. Ano ba ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Kasalanan ninyong lahat ito. At ikaw, Ethan, pinagkatiwalaan mo. Ang putang iyan, si Fiona. Imbes na ako. Tingnan mo tayo ngayon. Matatalo si Fiona. At magsasara ang Riverdine. Inaasahan mo bang? Matapos akong, walang trabaho tulad mo. Mabuti, mabuti. Hinahangaan ko. Ang mga taong matalino tulad mo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ginagaranti ako na wala ka ng alalahanin. Kung kasama mo ako, gagawin kitang susunod na Top Chef. Ha ha ha. Salamat, Nick. Mr. Ethan, ano ang mangyayari sa atin? Fiona, Ang putahe ni Mr. Nelson ay nagkakahalaga ng $100 milyon. Sunod, ating tingnan ang putahe ni MS Smith. Nang Clark, ano pa ang laban? Sa tingin ko, wala nang pag-asa. Bakit pa? Magpupumilit? Ay naku, $1 lang. Ang Paano putahe ni nangyari MS Smith ay $1 lang ang halaga. $1. Ni hindi ka makakabili ng tinapay sa kalsada sa $1. Ethan, pirmahan mo ang kontrata. Simula pa lang sinabi ko na masisira lang ang Riverdine. Sa mga kamay mo, pinaghirapan yan ng tatay ko. May iwasan ang pagkalugi kung magpapalit ng may-ari. At saka, papatawarin ko ang mga empleyado ng Riverdine. Kung lalapit kayo sa akin ngayon, HMPH, matandang lalaki, hindi kami magpapatali sa'yo. hindi kami magtatrabaho para sa'yo. Kahit maging pulubi pa kami. Aba, huwag niyong sisihin ang sarili ninyo. Kung hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon. Ethan, bibigyan kita ng 10 segundo para mag-isip kung tatanggi ka. Wala kang magagawa kundi panoorin ang Riverdine na mawala. Fiona, sabi ko sa'yo, hindi mo ako kayang talunin. Akala mo ba ang pagluluto lang ang mahalaga sa mundo ng pagluluto sa Red Veil? Sinasabi ko sa'yo, hindi. Ang mahalaga ay ang iyong mga koneksyon at network, tanggang babae. Ikaw ay dapat magmadaling bumalik at ihatid na ang walang kwentang mentor mo. Iyan. Akala mo ba talaga na nanalo ka na? Ano pa ba? Sa kanin na ginawa mo, mabait na ako. Sa pagbibigay sa'yo ng $1. Ganoon ba? Dapat mong tingnan muli. Hindi, tumataas pa ang numero. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Imposible to. Ito, Oo. Ano? Hindi ito $1. Ito ay $999,999,999. hindi. Hindi lang yon. Ang makina ay hanggang 9 na numero lang ang kayang itaas. Ito ay talagang walang katumbas na halaga. Ano ang lasa nito? Walang katumbas na halaga?
Paano ito nangyari? Nakaayos na ang lahat. Paano ito nangyari? Nick, Ayos ka lang ba, Nick? Gumagana pa ba ang mata ko? Ito ay $999,999,999. Totoo ito. Nanalo tayo. Nanalo nga tayo. Imposible. Imposible ito. Paano naging ganito kataas? Ang halaga ng ulam mo, mga hurado. Gusto kong i-report na nandaya si Fiona. ano, Ian, hindi mo ba kayang tanggapin ang pagkatalo? Hindi mo ba sinabi sa akin kanina na mahalaga ang mga resources? Kung may nanloloko man, hindi ako iyon. Pakibantayan po ang inyong mga salita. Ang chef battle ay palaging patas at makatarungan. Hindi namin kailanman lalabagin ang kompetisyon sa pamamagitan ng pandaraya. Ano ito? Paano ito nangyari? Anong klaseng lasa ito? Wala pa akong natitikman na ganito kasarap. Ha ha ha. Iyan. Hindi ba ito ang chairman ng Chef Association, si Mr. Stone? Bakit nandito si Mr. Stone? Iyan, bilang chairman ng Chef Association, narito ako upang ipaalam sa'yo na ikaw ay tinanggal na mula sa asosasyon. David, ikaw ay nagtataksil sa akin? Iyan, 10 taon kitang tiniis. Paano magiging ganito kagulo ang cooking scene ng Red Veil? Kung hindi, dahil sa'yo, mga kasama, ako si David Stone, dinala ko ang mga miyembro ng asosasyon upang sama-samang ituro na si Ian ay nakipagsabuatan sa asosasyon at mga staff upang mandaya sa chef battle. Nandaya si Ian. Tama ba ang narinig ko? Kaya pala siya defending champ dahil nandaya siya. Phew, kahihiyan siya ng Red Valley. Mga kasama, nagtulungan sina Ian at Nick para mandaya sa paligsahan ng Red Veil Chef Battle. Dala ninyo sila at ihatid sa pulisya. David, kailangan mo ba talagang gawin ito? Tigilan. Tito Nick, saan ka pupunta? Ethan, anong ginagawa mo? Tito mo ako. Oo, isang tito na gustong ako'y mamatay. Kung hindi ko nakilala si Fiona, hindi ko malalaman na ikaw ang nasa likod ng problema sa binti ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Tito Nick, magbago ka sa loob ng bilangguan. Kunin sila. Ethan, kahit mamatay ako, hindi kita palalayain. Lakad. Kunin ninyo silang lahat. David, hindi. Anong gusto mo? Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng perang gusto mo. Gusto mong maging top chef. Kaya kung ibigay yan sa'yo, David, masyado ka nang nagdulot ng pinsala sa mundo ng pagluluto ng Red Veil. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ang mundo ng pagluluto ng Red Veil kung hindi ka namin aalisin. Hulihin siya. Sandali. Sandali. Ian, natalo ka. Dapat mong panagutan ang mga kahihinatnan sa pagkatalo mo sa deathmatch. Isa akong top chef. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Ginamit mo ang deathmatch para saktan ang napakarami sa aming mga kasamahan. Dapat alam mo na, darating ng araw na ito. Pinahina mo ang matandang lalaki. Ngayong baliktad na ang sitwasyon. Ikaw naman ang turn. Hindi. Hindi. Si Peter ay palaging nakakulong sa akin nung lumalaki pa ako. Pagkamatay ng aming mentor, alam ko na magiging top chef lang ako kung siya ay mapapahina. Mali ba ako? Mali ba? Matigas pa rin ang ulo mo. Ang kamay ko. Hulihin siya. Ling T. Parker. Tinanggal ka na. Ling Parker. Naloko ako nila kanina. Biktima rin ako. Biktima ako. Si Kelly Shaw ay mababaw na tao. Mula ngayon, lahat ng mga kumpanya sa ilalim ng Parker Group ay ipagbabawal na umupa ng ganoong klaseng masamang tao. Opo. Ito, hindi dapat ito nangyari. Hindi dapat ito nangyari. Dalhin mo siya. Ginoong Parker. Fiona, binabati kita sa pagkapanalo sa chef battle. Kilala mo ako. Ang lolo mo ay nag-aalala sa'yo. Pinapante niya ako rito. Dahil sa kanya, nakakuha tayo ng ebidensya ng pandaraya ni Ian.
Ang galing mo talaga, Lolo. Sa tingin ko, sulit ang lahat ng pagluluto ko para sa kanya. Sa ngalan ng lahat, ipinahahayag ko na ang 2024 Chef Battle ay tapos na. Pagbati natin ang Riverdine bilang pinakamagaling na restaurant ngayong taon. Pagbati rin natin si Ginang Fiona Smith bilang bagong top chef. Top chef si Fiona. Top chef. Di ba't sinabi ko na may kakaiba sa babaeng ito? Tama na. Ikaw at ako ay pareho noon. Pareho tayong malabo ang mata. Lahat tumingin dito. 3, 2, 1. Heto. Salamat. Ang ganda. Wala akong ganito. Sa bundok. Ikaw na ang pinakamagaling na chef sa Red Veil ngayon. Buong mundo ay handa nang lasahin ang luto mo. Makakaipon na ako ng malaking pera pag ganun. Kapag nangyari yon, gagantimpalaan ko ang paborito kong lalaki. Paboritong lalaki? Sino yun? Anong gusto mo? Bakit mo pakialaman? Kakaiba ka. Fiona. Bakit ka sumisigaw? Kaibigan lang ba ako? Para sa'yo? Siyempre, hindi. Talaga. Siyempre. Hindi ba't magkaibigan tayo? Magkaibigan. Ano pa? Ay, huwag kang mag-alala. Hindi kita malilimutan kapag mayaman na ako. Sumpa ko. Ikaw. Hoy, tara na. Bakit ang bagal mo?